Hello guys, magandang araw and welcome po muli sa panibagong yugto ng aming buhay. At for today's video po, samahan niyo po muna kami. Ito po pala yung aking nadatnan kanina nung natulog ako guys ngayong hapon at pagising ko nga po ito si Big Boss guys ay bumalik muli sa kanyang ginagawa. Dahil nga po kanina yung una niyang ginawa, ang una niyang nag-grass cut is yung dito lang sa front namin at sa gilid. Pero yung dito sa may bandang likuran namin naiwan. Kaya po sabi niya kanina pagka nakapagpahinga na nga po siya ng buong maghapon sa kanya ito itutuloy. Dahil nga po ilang araw na nga lang po muli na naman siyang papasok at babalik doon sa kanyang trabaho na nandun sa malayo. Kaya hindi nga po pwede na aalis siya na hindi niya natatapos ang kanyang project dito for this week. At dahil nga po nalalapit na rin ang Kapaskuhan, kailangan malinis yung ating kapaligiran dahil alam nyo na, ang ating mga damo dito mabilis lang magsilakihan lalo pat pagka umuulan. At dahil nga sa ganun guys, maiwasan na rin natin yung pagpunta sa atin ng mga ahas. Di ba nakakatakot pagka ganun. At isa pa, pagka masukal yung ating paligid, madalas nandyan or dyan nagsisimula yung dengue, yung lamok ba guys, di ba? Yan yung pinagmumulan po talaga ng dengue, yung mga lamok. So para maiwasan, ilagi po tayong maglilinis ng ating paligid na kahit na mahirap minsan, nakakapagod talaga pagka iniisip mo palang ipagod ka na. Pero kailangan natin gawin para sa health na rin natin, di ba, maalagaan natin at hindi tayo magkasakit. Sa hirap ba naman ngayon ng mga hospital dahil nga syempre kung may naiipon kang konti o di ba at mapupunta lang sa hospital na magkasakit ka, abay talaga namang napakabigat sa bulsa at hindi mo alam kung saan mo kukunin yung mga yon. At yan nga guys, yan tapos na po si Big Boss na mag-grass cut sa labas, sa likuran namin at hindi niya po pinatawad guys pati yung paligid at yung bakuran ng kapitbahay, mga kapitbahay namin dito guys, idinamay niya na sa kanyang pag-grass cut. Abay, parang nakukulangan pa. Ibig sabihin noon, hindi pa siya pagod. Kaya kailangan makatulong rin siya dahil magdi-December na. So, give love sa ating mga kapitbahay. At habang ako naman, ito namumumpo ng aming mga sinampay. Dahil si Nanay at si Yayam, inandun, nagbabanding always silang magkasama guys. Ito nga po pala yung aking napunpon, yung nilabahan lang kaninang umaga. O kita nyo, tuyo kaagad pagka ganitong malakas ang init at na-dryer guys. At yan, mabango nga po dahil alam nyo na, gumagawa tayo ng DIY. At napakalaking tipid sa atin, nakagaya natin na laging naglalaba, laging maraming mga labahin. At ayan nga guys, yung dalawa, ikagagaling lang dun sa taas. At ayan, maghahanap na naman siya ng kanyang bagong gagawin si Yayam. At ayan, medyo nag-iisip-isip nga po sila, parang may balak silang lumabas ng bahay. At habang ako naman, ako na muna ang kikilos dahil itong aming little boy ay para talagang gustong maglakwatsa. So sasamahan mo ni Nanay, of course, maglalakwatsa sila at magbabanding at magpapahangin na rin para naman mapreskuhan ito yung aming little boy na hindi lang lagi doon sa loob ng bahay. At ayan nga guys, binuhat na siya ni Nanay papalabas ng bahay. Yan guys, at ito habang si Big Boss ay tapos na rin sa labas na mag-grass cut, nakita na naman niya yung mga nagsisipagtubuan na mga damo dito sa my front namin guys. Kaya sabi niya, dito na naman siya mag-grass cut guys. Pero yan na rin lang po yung kanyang dadamuhan or yung kanyang iga-grass cut. Yan po yung mga natira nakaraan yung pagdamo ko guys ng mano-mano. Abay, talagang napakasakit sa likod pagka nagdamo ka ng yuko at buti na nga lang nung time na yan na aking pagdadamo umulan kaya medyo malalambot po yung mga damo na aking nahihila dyan guys. Pero syempre masakit pa rin sa katawan sa dami ba naman ng aking dinamuhan yan guys. O diba, kung inyong nakikita yung aking mga video mga nakaraan, sobrang tataas po talaga ng mga damo dito guys nung lalo pa itag-ulan, sobrang bilis magsipaglakihan. At ayan na nga po, ditong part na ito guys, yung ginagrass cut ni Big Boss, mahirap po talaga ito damuhan, lalo pa at matitigas yung mga damo. At isa pa, napakaraming langgam dito guys. Yung mga langgam niya is yung kulay pula na pagka hinila mo yung mga damo, nagsisipaglabasan yan sila at talagang gagapang sa mga paa mo, sa kamay mo. Kaya kung wala kang guwantes, talagang kakagating ka guys. Sobrang sasakit talaga, di ba? Naranasan nyo rin po ba na kagatin ng mga pulang langgam, di ba? Sobrang sakit. Kaya minsan, hindi ko na nga tinutuloy sa pagdadamo doon sa sobrang dami po ng langgam. Naiinis na ako guys, pero kailangang ituloy. At buti na nga lang nakita ito ni Big Boss yung mga damo dito na nagsisipagkapalan pa dito sa bandang part na ito guys. Dahil nga po hindi ko po yan siya nadamuhan ng husto. At hindi ko rin nasabi sa kanya na padadamuhan ko or pababawasan ko yung damo dito. At yan nga guys, so tapos na po siya dyan. Hindi niya na ginrass cut ng husto. Gawa nang nagsasampay po kami dyan at maputik pagka halimbawa na umuulan, pag sobrang sagad ng damo. So ayan, tapos na po siya. At ako naman guys, nandito na rin na nagwawalis-walis dahil nga po Sunday ngayon. So kailangan pagkadating ng Monday, malinis na lahat. At buong linggo na naman na si Nanay at si Yayam ang may iwan dito sa loob ng bahay.
Ganun lang po talaga ang buhay natin, paulit-ulit. So, kailangan pagka weekend, yan na, maglilinis na tayo, maglalaba, at kung ano-ano pa yung mga pwedeng gawin. Pero guys, kung iisipin mo, di ba, kung halimbawa na aalis ka pa, sa tingin mo magagawa mo pa ito yung trabahong bahay, abay, talaga naman. Syempre hindi, at pababayaan mo na lang na maging marumi yung bahay. Ako kasi guys, parang nakasanayan ko na mahilig po kasi ako maglilinis-linis. Kaya ganito siguro ako. Minsan talagang pasmado na yung aking kamay sa sobrang pagod minsan tapos naliligo. Pero ganun pa man guys, masaya ako sa aking ginagawa. Kasi nga po, ayoko rin ng marumi. Pagka ganitong marumi yung bahay natin, yung alikabok niya, parang ramdam mo rin sa katawan mo na bumabalik, lalo na pag nag-electric fan ka guys, di ba? So, ayan nga po pala, nagtutupi na ako dyan ng aming mga nilabahan. Sobrang tambak po. Siguro mga nasa 4 na basket po yan yung aking tupiin dyan. Lalo pa ito si Big Boss, yung kanyang mga dumihin, dinala niya po dito. Yan po yung mga ibang gamit niya na nandun sa South. Siguro hindi ko lang alam guys kung inabot pa yun ng 1 week yung kanyang mga labahin na dito niya pa talaga pinalabahan sa amin. Abay, talaga naman. Parang feeling niya sa amin, washing machine. So, ayan, nilabahan na nga lang po yan ni nanay. Winashing niya lang yan siya, guys. Pero kasi nga po, hindi naman kaya ni nanay na maglaba ng mano-mano sa sobrang lalaki ng mga damit na yan. Sa tingin nyo, kahit ako, guys, hindi ko rin kaya yan. Gawa ng sobrang lalaki, masakit na po yan sa likod. Siguro, nung mga kabataan ko, kayang-kaya ko yan, basta't mayroon lang upa or mayroong sweldo. Pero sa ngayon, guys, hindi ko yan kayang labahan sa sobrang dami na yan. Siguro guys, kung bibigyan ako ng pera, ilalabahan ko talaga yan sa sobrang dami niyan. At kung gusto niya imano-mano pa, pwedeng brasin. Iniisip ko nga po pala pagkatapos nito, mamamalansya pa ako. Buti na nga lang po itong si Yayam, wala po dito, nasa baba pa sila ni nanay at naglalakad-lakad doon guys. Alam niyo naman pagka ganitong hapon at tamang nandito yan yung daddy niya, lumalabas yan sila guys, nagpapahangin. Pero kung kami-kami lang or si nanay lang at si Yayam, madalas po talaga na hindi sila nakakalabas ng bahay. Gawa na, alam niyo naman, walang tao dito sa bahay, hindi pwedeng, hindi, baka guys, baka nakawin ang aming bahay. Charot lang. Dahil nga po guys, wala pong tao at baka mamaya, merong pumunta na maghahanap, wala po silang makausap, kaya hindi po umalis ng bahay si nanay. At pagka nandito po ako, yan po pwede silang lumabas ni Yayam. At dyan lang naman po yan sila pumupunta sa aming plaza. Yung tipong magpahangin lang at makakita ng mga bagong mukha, ito yung aming Yayam, para kahit papaano po, hindi po siya nahihiya. Every time na may mga bisita or pagka makikipagsalamuha sa ibang mga bata, alam nyo naman ngayon guys, di ba? So, buti na nga lang po itong si Yayam guys, hindi na po siya mahihain. Kagaya na nga lang nung pagpunta namin doon sa birthdayhan ng sa birthday ng aking pamangkin na si Ate Trina nung nag-18th birthday guys. Doon namin nakita na talagang kumakapal na rin ang mukha ni Yayam guys. Alam niyo ba kung bakit? At siya talaga yung nanguna sa pagkakanta-kanta doon. Kahit na hindi niya alam yung kanyang mga sinasabi, kahit na may pagkabulol-bulol pa siya guys, talagang siya yung maingay sa dami ng mga bisita, sa dami ng mga tao doon. Natatawa na nga lang guys kasi nga po, parang nagkakahiyaan pa sa mga kakanta. Pero guys, nung medyo gumagabi na nga po, ayun na, lumabas na yung kakulitan ng aming little boy kung saan-saan na siya pumunta at iniwan na nga po yung microphone sa kanila. At doon na lumabas ang mga talent ng mga bisita. At yan nga po, namamalansya na ako. Yung uniform ko nga lang po yung aking pinalansya dyan guys. Dahil ako napapagod na rin. Dahil maliligo pa po ako, kailangan ko pa magpahinga. Kasi nga po, ito yung mga uniform ni Big Boss. Minsan hindi na rin kailangan plantsahin. Gawa ng, hindi naman din po siya nag-uniform minsan. So, kailangan guys, uniform ko na lang muna yung aking ipa-priority dahil nga po, may flag racing kami bukas ng maaga pa. So, ayan guys, pili lang nga po yan. At ako may mga paborito ring uniform. Hindi lang po yan iisa yung aking pants. Minsan nga po, namamalayan ko na lang maliit na po sa akin yung aking uniform dahil nga po hindi na nasusuot palagi. At ito pong si Yayam guys, nag-i-enjoy pala dito sa kwarto. Malamang po, busog na tong batang to at nakapagligo na siya at ready na sa aming pagtulog. At yan nga po, meron pa siyang mga chicharon na malalaki. Ako'y nagtataka at kaya niyang ubusin yan guys. At ito nga po, si nanay at si Big Boss, naghahapunan na at habang ako naman, busog pa. Solved na naman ang aming buong maghapon guys. So, kita-kits muli sa susunod na video. Bye-bye po!